Vlog San Juan. So ayun mga boss, nandito tayo sa Puerto Rico. Ito yung last port namin at papunta kami ng New York. So after 3 days, New York. Pero ngayon, papasyalan natin dito sa taas. Ayan, makikita natin dito. Ito yung ating papasyalan ngayon. Kasi hindi ko pa ito nakita. Kaya aakyatin ko na. Siyempre. Ayun, nandito na tayo. So ito pala yung San Juan National Historic Site, Castillo San Cristobal. Pero dito mga boss, may makikita natin. Ayan, overlooking. Ganda na view. Oh, ganda na view dito. Tapos yung makikita dito, sarap ng hangin. Tingnan lang, napakainit. So init lang yan, kaya natin kaya kagain. At aba syempre, hindi pwedeng titignan lang natin dito sa labas. Syempre, aakyatin din natin yan. Pero bago yan, dito tayo. So ito siguro yung kanilang sa mga lookout nila. So ayun, makikita natin dito. Kitang-kita mo dun yung dagat. So ayun, di ba? Kaya syempre, akyatin natin sa taas. Ito yung World Heritage Site, National Park Service, US Department of Interior. San Juan Historic Site. Kaya akit na tayo sa taas mga boss. Siguro mas maganda yung mga tanawin doon sa taas. Hindi ka na natin. Ano nga maganda natin dito? Siyempre dito, tanaran natin si Enchanted Princess. So ayun, andito na tayo sa entrance. Siyempre bago tayo pumasok sa loob, yun yung mga kwarta. So ito yung mapa ng San Cristobal. So dito yung mga cruise ship. Ayan, lakad tayo papunta rito sa Castillo San Cristobal na yan. Galing ako rito. Ayan, lakad papunta dito. Yan yung mapa ng San Juan. Thank you. Alright, andito na tayo sa loob mga boss. So, meron siyang bayad na $10. So, nagbayad tayo ng $10 para tayo makapasyal dito sa loob. So pwede na tayo mag-iikot-ikot dito mga boss, kung ano ang history ng Castillo Cristobal. O diba, sa ngayon unahin ko yung sa bandang itaas kasi syempre malaki to. Kaya yung pasyal natin dito mabilisan, kaya mauna ako dun sa taas. Doon tayo sa level 3 muna. Ayan, as good as new. Kaya syempre level 3 muna tayo. Doon muna tayo mamasyal.
Mamaya na natin papasyalan tong nasa ilalim. Yung mga kwarto-kwarto. Ay, grabe. Nakakahingal, gawa ng grabe oh. Sobrang ahon. Pero alam yung pinaka-importante sa lahat mga boss, nang ikay makarating dito, ako'y nakarating dito, at matatanaw natin yung paligid dito sa taas. Grabe. Yan oh. Napakagandang pagmasdan. Why San Juan? Grabe. Tanaw mo yung buong paligid ng karagatan. Pag nandito ka, kita mo naman yan dito. Pag nandiyan ko naman sa kabila, ayun, kitang-kita mo rin. Ay, napakaganda mga boss. So ayun, isa na namang masayang araw ni Jim. Siyempre, nakatuklasan ko na naman to itong historic na dito sa may San Juan, sa Cristo. Napakagandang pagmasdan. Andito tayo sa 3rd floor. So mamaya bababa naman ako. Siyempre papasyalan ko namin sa baba. Makita nyo rin yung anong meron doon. So good $14 mga boss. May enjoy muna yung $10 plate, yung mga tanawin sa mga historic site dito sa San Juan. Napakaganda. Dito napakasarap mag-relax. Napakainit kasi malapit siya sa equator. Pero let's go na. Taba syempre, wala tayo. Doon naman tayo sa baba. Ayan, may mga butas. Yun yung kanilang mga lookout. Napakaganda rito sa loob. Napakalamig. Ganito siya pero hindi mainit yung kanilang semento. Hindi mainit, malamig. Tapos yung boses natin nag-ihing ko. Grabe. Ito, isang bintana. Ayan. Makikita natin. Matatanaw natin yung gano'n. Pero gano'n din sa talas. Tapos dito naman, ayan. Tanaw naman natin sa labas. So yun nga pala, galing ako dun sa may entrance na yun. Yung may nakikita natin may mga turista, mga tao. Galing ako dun. Napakagandang pagmasdan.
So they could turn the cannon on the Oh. Tapos dito mga boss, dalawang kanyo naman dito. Dito nakatabi yung kanilang mga kanyo. Meron pa ditong dalawa. Napakaganda pag ganitong biyahe. Makikita mo yung mga iba-ibang klaseng historical ng mga bawat lugar. Ito napakaliit nito. Tapos meron pang ano, dito mo siya sisindihan. Panalo. Tapos dito naman, meron din namang mga maliliit na naman. So dito mga boss, may nakikita tayong mga damit, tapos yung mga bag, unan. So ito yung mga tulugan ng mga sundalo. Ayan. hindi ko alam kung mga official mga natutulog dito or yung mga sundalo lang na mabababang posisyon. Tapos merong hagdanan dun sa unahan, paakyat sa taas. May hagdanan dun. Tapos dito yung mga lugang baril. Ayan. Buscamos aquí. Pero un castillo. Okay, the model was built to protect San Juan's base deep harbor for attack by sea. It was the first good harbor for sailing ships around to the New World. Aquí venían voyage from Europe. Para proteger la profunda bahía de ataques marítimos. Bueno, sí, la primera buena bahía es la primera cuando los barcos podían atacar luego de 1 o 2 meses con el océano Atlántico de Europa. Tapos ito yung mga laro nila dati, oh. Mga dice game nila. Tapos ito sa taas, board game. Captain Frips. Ni podían descansar. Pero mira, tenía que
galing tayo ron kanina. Galing tayo doon, umakyat tayo papunta rito. Ano naman yung mother niya, oh. So yun, dito naman tayo mga boss. So dito naman bawat kwarto may mga kanyon. Ayun, no? Tapos merong pinakamaliit na kanyon. Ito, maliit lang to siya. Ito naman ayan, malaki. Tapos yung bintana, yung tanaw naman dito sa labas. Grabe yung experience na to, ito. Napakaganda. Tapos syempre mag-relax muna tayo. So yung security guard yung ano nila, uniform. Hi, sir. What are you doing? Good, sir. So this is the food here. Yeah, so this is a musket. Uh-huh. It's a 1763 French Charleville. It's very similar to the muskets that would have been used before in the same period. The ones that are Yeah, inside. Yeah, I saw inside. Yeah. right. There's too much than that. Yeah, there's 9 of them. Yeah. 8 of them. They're very, very similar to this. Just the wall with a fire. Yeah. So they wake you up. Ang bigat ng gaya. And then these are different tools, you know. Yeah, Lid. to dismantle. Right, to take them apart. Thank you, sir. Oh, thank you. Yeah. Of course. You just put this down. So ayun, ay konting na lang tayo dun sa pinakalumang baril. Tapos nandito sa loob naman yung mga pictures na simula noong 1834, 1924, yan ito. Hanggang sa umunlad siya ng umunlad, hanggang sa nabago siya ng mabago. Tapos dito yung ring. Tapos yung pang-compass.
paper, pour a little bit of gunpowder right here, close the pan, spin the gun around, pour the rest of the powder down, then you put the ball, the paper, the string, everything in the barrel, grab your ramrod, shorten that, and then jam everything down into the barrel. Then you turn the ramrod, come back to attention, and this would tell his commanding officer that he's primed, loaded, and ready to go. You have to remember that during this period there would be 15 to 20 guys in 2 rows, so 40 guys in a company, all shoulder to shoulder, all doing this. The next command would be to make ready. At that command, he'd grab the musket, spin it around. He'd remove his safety, a piece of leather. Then he'd go from the half-cock position to the full-cock position. This is where we get the saying, don't go up half-cock. He'd wait for the next command, which is to take aim. At that command, his right leg would spin, forming an L like that. I know it looks weird, so remind me, I'll explain why later. And the musket would come down. Now, the next command will be to fire. I will pull the trigger on this gun. This gun will not make any noise. There'll be no sound or anything other than a slight click. But what you do want to look is right here where my finger is. You want to look in this area. If things go well, you should see a spark. So at the next command, because it's a Spanish fort, it would be fighting the Spanish for the Spanish crown. The command would be fuego. Fire. Fuego! Yeah. See the spark? Yeah. That spark is all you need to light the powder in the pan, to light the powder in the barrel, which send the ball down range at 1,000 feet per second, which is about half the speed of an AK-47. So it can travel. It would travel about 300 yards, but was only accurate up to about 100 yards. If the enemy got within 50 yards of you, you didn't have time to go through that whole process to load, so you really had 2 choices. And being the Spanish, being out working with the Spanish Army, we would take the first choice, which was the first bayonets. Now again, remember there'd be 2 lines of men, all doing the same action all together, so there'd be 40 men all moving the same way. The man in the front ranks would be like this, the man in the back ranks would be like this. And then they would move in unison forward. Viva el Rey! Viva el Rey! Which you can imagine would be pretty terrifying, seeing 40 guys coming at you with shot pointing things at you. Now, you also heard me say that that there was a second option. And so before I do that, I want you to know that I'm not Spanish, and I'm not from the island, and most of you probably can tell I'm from Boston. Hey, there you go. So I would have taken option 2, and that was to run. If you have any questions, I'm happy to answer. Great, just a question. How long would it take from loading to firing? So a good soldier could do 3 to 4 rounds in a minute. So about 20 seconds or so. Rough. If you were good. And you want to stay alive. Thank you. Thank you. So yun, pagkatapos natin doon sa nag-demo si boss, dito naman tayo sa first level o plaza principal. Main plaza level 1 tayo. So ito, pababa tayo dito. First time ko pumasok ng ganito. Napakalamig sa area na to. Parang sa ilalim na to.
Ayan, San Cristobal within these walls. So, andito yung mga ginagamit na mga damit dati. Ito, pictures. Tapos meron dito yung actual na armor. Yung actual na armor. Nakikita natin. Pero mas 16th century armor. Yun, no? Era la fecha 1898. Tapos dito, yung mga piras-piras yung mga ceramics saka yung mga bottles dati. Ayan. Tapos yung mga bala ng kanyon, marble and bondies, ito yung mga games nila dati. Hispanoamericana. Y en esa es donde los ceden a Estados Unidos. So, España cedió Puerto Rico, Tapos ito naman, ito yung mga las Filipinas barko nila dati. y Cuba a Estados Unidos. Y de todas nos quedamos nosotros cuatro. No, eso te lo estoy diciendo. Estos son los de estos de la guerra hispanoamericana. La guerra hispanoamericana es donde Estados Unidos era España y España. Get up and close it. There you go. We're going down, right? Please. So ayun, bumili na rin ako ng souvenirs. Siyempre, hindi pwedeng wala yan sa mga gala ni Jimboy. Ayun, nasa labas na tayo. Ganda. Ang ganda dito. So ngayon ito, papasok naman tayo sa tunnel. Yan. Undercover tunnel.
Wow! Sa tunnel tayo mga boss. Napakadilim nga lang yan. Yeah. Uy, Really consider this a gel here. Yeah. so dito ayun, mga nakadrawing yung kanilang mga barko. Not one fucking. First time ko pumasok ng tunnel. Mga ganito pala itsura ng tunnel. Ang lamig. Ang lamig dito. So may mga ilaw lang siya kaya mayroon siyang liwanag. Kaya medyo malapit na tayo sa labasan. Ay grabe. Ayan o, tapos dito, andun yung mga bala ng kanyon sa loob. So ayun, dyan tayo pumasok kanina sa entrance, tapos silabas niya dito na. Dito naman tayo. Struggle for the indies. Ito yung lumang helmet oh. Tapos ito yung mapa ng Puerto Rico. So yun, nandito tayo ngayon, itong area na to. Puerto Rico ba tawag dati? Ito naman yung mga suot ng mga soldiers. So yan, yung picture, yung mapa. San Juan lands defenses were transformed during the late 1700s. Napakatagal, pero yun 1798 pa yun. Ito naman 1898.
Yeah. Tapos ito naman, ayun, naka-seal siya. Hindi mo siya mahawakan. So ayun mga boss, tapos na rin tayo nakapag-tour. At tapos na nag-tour si Jimboy dito sa San Juan National Historic Site. So ayun lang yun, no? So sana nag-enjoy kayo sa ating tour ngayon dito sa Castillo San Cristobal. And syempre, by the way, pa, diba? maraming salamat sa inyong lahat mga boss, lalo na sa mga bago kong subscribers at sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, palambing mga boss, pa-subscribe naman at like. At syempre, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga travel vlog. Tulad dito, isang magandang history naman ang aking napasok sa araw na to dito sa San Juan, Puerto Rico. Napakaganda talaga dito mga boss, napakaganda ng tanawin. So ayun lang mga boss, maraming salamat ulit. At see you next time sa ating mga susunod na vlog. Ciao!